Eh, Magandang umaga mga kapatid kaibigan. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may hihilingin ako sa inyo. Paki-subscribe sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong tagapagligtas na si Jesucristo. Paki-subscribe Marlon Coret YouTube channel. Maraming salamat po. Tayo na manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito. Basbasan mo po, Panginoon, ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng taga-pakinig nitong mensahe na to, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot-dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo na may tagapagligtas. Amen. Ito ang ating pag-aaralan ngayong umagang ito, mga kapatid kaibigan. Itong Roma Kapitulo 7 versikulo 7 hanggang 12. Ito ang sinasabi rito sa versikulo 7. Ano nga ang ating sasabihin? Ang kautusan ba'y kasalanan? Huwag nawang mangyari. Gayon may hindi ko sana nakilala ang kasalanan kung hindi sa pamamagitan ng kautusan. Sapagkat hindi ko sana nakilala ang pag-iimbot kung hindi sinasabi ng kautusan, huwag kang mag-iimbot. Hindi sana malaman ang pag walang kautusan, di sana malaman ang pag-iimbot. Dahil sa kautusan, sinabi, nalaman ang pag-iimbot. Itong pagnanasa. Yan ang ibig sabihin dito. Pag walang kautusan, di sana malaman ang pag-iimbot. Dahil sa kautusan, nalaman ang pag-iimbot. Yan ang sinasabi rito sa versikulo 7. 8, ito ang sinasabi dito sa versikulo 8. Ngunit, ang kasalanan, pagkakita ng pagkakataon sa pamamagitan ng utos ay gumawa sa akin ng sari-saring pag-iimbot, sapagkat kung walang kautusan, ang kasalanan ay patay. Pag walang kautusan, patay ang kasalanan. Dahil sa kautusan, nabuhay ang kasalanan. Dahil pag lumabag ka sa utos ng Diyos, ano ang kabayaran? Pag nagkasala ka, kamatayan. Kaya nga si Kristo namatay dahil sa kasalanan. Kasalanan ko, kasalanan nating lahat. Namatay si Kristo dahil sa kasalanan. Dahil sa ating paglabag, sa ating pagsuway, gumawa tayo ng kasalanan. Si Kristo ay Diyos. Wala siyang kasalanan. Pero namatay siya dahil sa kasalanan natin. Kasalanan ko, kasalanan nating lahat. Siya ang nagbayad ng kasalanan ng lahat ng tao. Yan. Kaya mga kapatid kaibigan, itong kautusan, mabuti, banal ito. Pero pag lumabag ka,
sumuway ka, gumawa ka ng kasalanan, anong kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Kaya tayo, mga nakakilala kay Kristo, mga tumanggap kay Kristo, huwag tayong gumawa ng kasalanan. Ayan ang ibig sabihin nito. Dahil pag gumawa ka ng kabayaran, kamatayan. Yan ang ibig sabihin dito sa versikulo 8. 9. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 9. Minsan ako'y nabubuhay na hiwalay sa kautusan. Subalit, nang dumating ang utos ay muling nabuhay ang kasalanan. Nabuhay ang kasalanan. Nung dumating ang utos ng Panginoon, nabuhay ang kasalanan. Ngayon, maraming tao nga gumawa ng kasalanan. Araw-araw, kahit ano-ano ang gagawin ng tao. Dahil nandyan ang utos ng Diyos. Ang utos ng Diyos ay banal at mabuti. Pero pag lumabag ka, sumuway ka, yan ang ikinamatay ng ating Panginoon dahil sa kasalanan ko, kasalanan nating lahat. Namatay ang ating Panginoon. Wala siyang kasalanan dahil siya ay Diyos. Pero maawain ang Panginoon. Ayaw ng Panginoon nga ang tao ay mapahamak. Gusto ng Panginoon na tayo ay maligtas. Kaya binayaran niya ang kasalanan ko, kasalanan nating lahat. Bayad na ang kasalanan. Pero may mapahamak. Bakit? Bakit mapahamak? Ayaw makinig sa salita ng Diyos. Ayaw maniwala. Ayaw tumanggap kay Kristo. Pero matagal nang ginawa ni Kristo ang kaligtasan. Doon sa krus sa Kalbaryo, binayaran na niya ang kasalanan ng lahat ng tao. Pero hindi talaga maiwasan, may mapapahamak dahil hindi maniwala ang tao. Maliban sa mga taong naniniwala at tumanggap kay Kristo. Sila ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Pero pag hindi ka naniniwala, hindi ka tumanggap kay Kristo, hindi ka kasali. Dahil wala ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Yan ang ibig sabihin yan. 10. Ito sinasabi rito sa versikulo 10. At ako'y namatay. At ang utos na tungo sa buhay ay natuklasan kung ito'y tungo sa kamatayan. Ang utos tungo sana sa buhay. Pero pag sumuway ka, kamatayan ang kabayaran. Yan ang sinasabi rito. Tungo sa buhay ang utos. Pero pag sumuway ka, tungo sa kamatayan. Pag lagi kang gumagawa ng kasalanan, lagi kang sumusuway sa utos ng Diyos, ay mamamatay ka. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ayan. Kaya mga kapatid, kaibigan, ngayong umagang ito, alam natin na si Jesucristo lamang ang tagapagligtas, wala nang iba. Yan lang ang lagi kong sinasabi rito sa banal na kasulatan. Walang ibang tagapagligtas kundi si Jesucristo lamang. Dahil siya ay Diyos at nagkatawang tao. Siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Ay mga kapatid kaibigan, ngayon
Naghihintay ang Diyos kung sinong lumapit sa Kanya, kung sinong maniwala sa Kanya, kung sino ang tumanggap sa Kanya. Naghihintay ang Diyos. Dahil ngayon ang araw ng kaligtasan. Ngayon, buhay pa tayo. Ngayong oras na ito, ngayong umagang ito, naghihintay ang ating Panginoon kung sino ang lumapit sa Kanya, kung sino ang tumanggap sa Kanya, para magkaroon ng buhay na walang hanggan. 11. Ito sinasabi dito sa 11. Sapagkat ang kasalanan, pagkakita ng pagkakataon sa pamamagitan ng utos, ay dinaya ako. At sa pamamagitan nito ay pinatay ako. Dinaya. Dahil sa kautusan, pag gumawa ka ng kasalanan, kamatayan. Ano yung sinasabi nga? Dinaya. Kaya ang diablo, dinaya ang tao. Wala sanang kamatayan ng tao pag hindi dinaya ng diablo. Oh. Kaya ang tao mamamatay dahil sa daraya ng diablo. Dinaya niya ang tao. Kaya laganap ang kamatayan. Kaya ang ating Panginoon, alam ng ating Panginoon nga wala na sanang pag-asa ang tao kung hindi siya nagkatawang tao. Kaya ang ating Panginoong Hesukristo, Diyos nga nagkatawang tao, para siya ang magbayad ng kasalanan ng mga tao. Binayaran ni Kristo ang kasalanan ng lahat ng tao. Siyang nagbayad. Wala siyang kasalanan, kaya siya ay Diyos. Pero namatay siya dahil sa kasalanan nating lahat. Pag hindi dinaya ng diablo ang tao, hindi sana mamatay ang ating Panginoon. Hindi rin tayo mamamatay. Dahil pag hindi ka gumawa ng kasalanan, hindi ka mamamatay. Pero gumawa ka ng kasalanan, mamamatay ka. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ayan. Kaya mga kapatid, kaibigan, ngayong umagang ito, dinuturuan tayo ng Diyos kung paano tayo maligtas. Dahil si Kristo lamang ang tagapagligtas, wala nang iba. Walang ibang pangalan nga makapagliligtas kundi si Kristo lamang. Dahil siya ang sinugo ng Ama, pinapunta rito sa lupa para tayo iligtas. Ayan. Tapos na ang kaligtasan. Tagal na ang ginawa ni Kristo sa krus sa Kalbaryo. Na ang tao hinihintay ng Diyos kung sinong maniwala, kung sinong tumanggap sa Kanya, para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isang beses lang si Kristo mapako sa cross. Isang beses lang siya namatay, hindi na maulit yun. Kaya tayo nga nakarinig dito mensahe na to, huwag na tayo gumawa ng kasalanan. Kaya isang beses lang si Kristo napako sa cross, isang beses lang siya mamatay, hindi na maulit. Yan. Kaya tayo ngayon gumawa na tayo ng mabuti. Huwag na tayo gumawa ng masama para hindi tayo hindi tayo mamamatay. Kaya kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Yan. Naunawaan ba natin ito? Mensahe na to. Unawain natin ito.
nga ang kabayaran ng kasalanan kamatayan. Si Kristo ang nagbayad nito dahil mahal tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo mapahamak. Gusto ng Diyos na tayo maniwala at gusto ng Diyos na siya ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayan. Last verse. 12. Ito sinasabi dito sa versikulo 12. Kaya't ang kautusan ay banal at ang utos ay banal at matuwid at mabuti. Banal ang utos. Ang kautusan ay banal at matuwid. Tinuturuan tayo ng Diyos na huwag tayong gumawa ng kasalanan. Dahil nagbigay ang Diyos ng utos. Nga isinulat niya sa 2 tapyas na bato. Ayan. Ang Diyos ang sumulat. Daliri ng Diyos ang isinulat sa 2 tapyas na bato. Nga hindi ito nabubura kahit kailan. Basta nananatili ang langit at lupa, nananatili din itong kautusan ng Diyos. Kaya nga, tayo ng mga nakakilala kay Kristo, mga tumanggap kay Kristo, tayo ay patay na kasama ni Kristo. Nabuhay din tayo kasama ni Kristo. Kahit tinanggap man natin ang ating Panginoong Hesukristo, kahit nabuhay na muli ang ating Panginoon, mabuhay din tayo kasama ni Kristo. Namatay tayo kasama ni Kristo at nabuhay din tayo kasama ni Kristo. Ayan ang ibig sabihin dyan, tayo, wag na tayong gumawa ng kasalanan. Dahil kilala natin ang ating Panginoong tagapagligtas nga si Hesukristo. Ayan. Yan mga kapatid kaibigan. Yan ang pagtiyak sa kaligtasan. Ano ang kaligtasan? Sinong tagapagligtas? Si Hesukristo. Walang ibang tagapagligtas kundi si Hesukristo lamang. Sa anong paraan? Manalig kay Kristo. Tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Diyan tayo nagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pangalan natin ay nakasulat sa aklat ng buhay. Yan. Pagkatapos mo tinanggap ang ating Panginoong Hesukristo, anong gagawin mo? Magpabautismo. Sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Anak, sa ngalan ng Espiritu Santo. Dahil ang bautismo ay mahalaga. Bakit? Paglubog mo sa tubig, ilubog ka sa tubig, namatay ka kasama ni Kristo. Pag-ahon mo, nabuhay ka kasama ni Kristo. Ikaw ay bagong nilalang na. Wala na ang dating pagkatao. Ikaw ay bago na. Ikaw ay nakatawid na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Pangalan mo nakasulat sa aklat ng buhay. Yan. Yan ang kahalagahan ng bautismo. Anong susunod gagawin pag matapos ka mabautismuhan? Sundin ang kanyang mga utos. Ang utos ng Diyos, ipatupad, ipasunod. Bakit? Banal ang utos ng Diyos. Kaya, ang sinasabi, kung totoo kang nakakilala sa Diyos, ang sinasabi sa unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 4, nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Yan ang sinasabi sa versikulo 3. Versikulo 4, ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Ito ang ating pinag-aralan ngayon, umagang ito.
Kaya mga kapatid, kaibigan, huwag na tayong sumuway. Huwag na tayong gumawa ng kasalanan. Dahil namatay na tayo kasama ni Kristo. Nabuhay tayo kasama ni Kristo. Mga bagong nilalang na tayo. Patay na tayo kasama ni Kristo. Nabuhay tayo kasama ni Kristo. Kaya huwag na tayo gumawa ng masama. Yan ang ibig sabihin yan. Nga, yung kautusan, huwag natin lapastanganin. Huwag natin itakwil. Huwag natin burahin ang utos ng Diyos. Kaya ang sabi ng ating Panginoon nga si Kristo sa 1:14 versikulo 15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Yan ang sinasabi ng ating Panginoon. Hindi na sinabing, binura ko na ang aking utos. Huwag na kayo sumunod sa utos. Hindi niya sinasabi yun. Ipatupad at sundin ang utos ng Diyos. Dahil ang utos ay banal. Ang kautusan ay banal. Yan. Dahil nasa utos ang palatandaan ng Diyos. Ano ba ang palatandaan ng Diyos? Sa mga nakakilala sa Kanya. Ang Sabat. Naglagay ang Diyos ng palatandaan. Ang ikapitong araw. Dahil ang ikapitong araw ay banal. Binasbasan. Ibinukod para sa Diyos. Dahil ang ikapitong araw ay ipinagpahinga ng Diyos. Pagkatapos niyang ginawa itong lahat nga nandito sa mundong ito. Langit, lupa, dagat. Lahat nga nandirito sa mundong ito. Nilikha ng Diyos yan. Pagkatapos niya nilikha itong nandito sa mundong ito, ang sinabi, nagpahinga siya sa ikapitong araw. Ayan lang araw na yan, ang ipinagpahinga ng Diyos. Binasbasan niya. Ibinukod para sa Kanya. Bakit? Sinabing nagpahinga ang Diyos. Napagod ba ang Diyos? Hindi. Hindi napapagod ang Diyos dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Para tayong mga nilalang, mga anak niya, sumunod sa Kanya. Pag gusto kang pumasok sa kapahingahan. Yan ang ibig sabihin yan. Naglagay ang Diyos ng palatandaan sa Kanyang mga hinirang, Kanyang mga anak. At tinuturuan tayo ng Diyos. Saan tayo? Saan tayo pumili? Hinayaan tayo ng Diyos nga pumili kung saan ang gusto ng tao. Pero hindi nagkulang ang Diyos sa pagtuturo at pagpaalaala. Pinaalalahanan tayo ng Diyos. Tinuturuan tayo ng Diyos. Tagapagligtas, tinuturuan tayo. Sino tagapagligtas? Si Kristo. Tinuturuan tayo. Bautismo, tinuturuan tayo. Kautusan, tinuturuan tayo ng Diyos. Dahil kilala natin ang Diyos. Ang sabi ng Diyos, kilala ninyo ako, kilala ko kayo. Naglagay ang Diyos ng palatandaan. Ezekiel 20:20. Kaya sa bagong langit, bagong lupa, ang sambaron ay Sabat. Sabat ang sambaron. Kahit basahin niyo ang Biblia. Isaiah 66, versikulo 22 hanggang 23. Mababasa mo sa versikulo 22 ang bagong langit, bagong lupa. Wala na tong langit na to. Wala na tong lupa na to. Dahil ang sinabi, binago na ng Diyos. Pati tayo, babagoy ng Diyos. Ito katawan ko, nabubulok. Palitan ito ng katawang panlangit. Nga hindi na ito mabubulok. Hindi na ito mamamatay kahit kailan. Doon tayo magpapatuloy sa pagsamba ng ating Panginoong Jesucristo. Eh sinabi niya doon sa versikulo 23, lahat ng bansa pupunta roon para sumamba sa Diyos. Sa araw ng, anong araw? Sabat. Ikapitong araw, Sabado.
Yan ang sambaron sa bagong langit, bagong lupa. Lahat ng bansa. Hindi lang sinabi Israel lang ang pupunta ron para tumamba. Lahat ng bansa. Pero hindi makapagsamba ron, hindi makapunta ron ang mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Ayun lang ang makapagsamba ron, yung mga pangalan nga nakasulat sa aklat ng buhay. Yung mga nananalig at tumanggap kay Kristo. Yun ang makapunta ron. Pero pag hindi ka naniniwala, hindi ka tumanggap kay Kristo, hindi ka makapunta ron. Dahil pangalan mo ay wala sa aklat ng buhay. Dahil ang mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay, ay itatapon sa lawa na poy. Ang lawa na poy, yun ang pangalawang kamatayan. O yun ang impyerno. Pero mga kapatid kaibigan, pag kayo'y nakakarinig dito minsay na to, pag kayo'y naniniwala at kayo'y nananalig kay Kristo at tumanggap kay Kristo, tiyak, pangalan nyo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ito katotohanan ito mga kapatid kaibigan. Ang Diyos ay hindi marunong magsinungaling. Pag sinabi niya ay totoo at magaganap at mangyayari. Doon tayo. Sa bagong langit, bagong lupa nga pinaghaharian ng katarungan. Doon tayo. Manambahan tayo doon. Bakit sinabi ng Diyos? Ikapitong araw. Ayan ang ipinagpahinga ng Diyos nga para tayo ay sumunod sa Kanya. Kaya sa bagong langit, bagong lupa, ang sambaron, sabat. Sabat ang sambaron. Hindi linggo. Tinuturuan tayo ng Diyos dito pa lang sa lupa para pag makapunta tayo roon, alam na natin nga sabat ang sambaron. Dahil dito pa lang sa lupa, tinuturuan na tayo. Di na tayo magtanong doon, bakit? Sabat ang samba, di ba sa lupa, linggo? Hindi na tayo magtanong, bakit? Itinuturuan na tayo dito nga ang samba ron sa bagong langit, bagong lupa ay sabat. Ikapitong araw. Yan mga kapatid kaibigan, yan ang katotohanan. Ang Diyos ang may sabi nito, hindi ako. Ginamit lang ako ng Diyos bilang instrumento nga maipahayag itong kanyang salita sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong tagapagligtas nga si Jesucristo. Walang ibang tagapagligtas kundi si Jesucristo lamang. Paniwalaan natin ito mga kapatid kaibigan, ito ay katotohanan. Wala itong halo nga kasinungalingan. Tinuturuan tayo ng Diyos. Kaya nga, pag narinig itong mensahe na to, buksan ang ating isip, ang ating puso, nga maluwag nating tanggapin ang salita ng Diyos. Huwag tayo magalit, mga kapatid kaibigan, dahil ito ay ang salita ng Diyos at buhay, at ito ay katotohanan. Hanggang dito na lang tayo, mga kapatid kaibigan. Paki-subscribe lang sa aming munting YouTube channel para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Jesucristo, ating Panginoong tagapagligtas. Paki-subscribe Marlon Coret YouTube channel. Paki-like. Yan, maraming salamat mga kapatid kaibigan. Tayo na'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa mga salita mo naming napag-aralan ngayong umagang ito. Basbasan mo po, Panginoon, ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nitong mensahe nito na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo na aming Panginoon tagapagligtas. Amen.